Isang makulimlim na kalangitan ang bumati sa araw ng libing ni Carlos. Ang hangin ay mabigat at malagkit, tipikal sa isang hapon. Sa probinsya Lulan, ang amoy ng basang lupa at ng mga nalalantang bulaklak ng sampagita na nakasabit sa bawat sulok ng kapilya. Ang monotone na boses ng pari na bumibigkas ng mga dasal sa Latin ay tila isang ugong na lalong nagpapabigat sa katahimikan sa loob. Mula sa kanyang kinauupuan sa unang hilera, pinagmasdan ni Camille ang kabaong nayari sa Nara. Nandoon sa loob ang kanyang lolo Carlos, ang taong nagturo sa kanya kung paano mag-isip hindi lang sa paglalaro ng ajedrez, kundi sa buhay mismo. Isang matalas na kirot, ang muling gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pagluluksa para sa kanya ay isang tahimik at personal na bagay. Iba sa kanyang ina. Si Michelle ay nakaupo sa tabi niya isang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating manugang. Suot ang isang mamahaling itim na bestida at may manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Bawat hikbi niya ay tila may tamang sukat at tiyempo. Paminsan-minsan, itataas niya ang isang panyolitong may borda upang punasan ang isang butil ng luha na maingat na gumugulong sa kanyang pisngi, hindi sapat, upang masira ang kanyang perpektong kolorete. Nakasandal siya sa kanyang anak na si Kevin na tila naiinip at hindi mapakali sa suot nitong barong. Ngunit nakikita ni Camille ang hindi nakikita ng iba. Nakikita niya ang bahagyang pag-angat ng pulso ng kanyang ina upang silipin ang relos. Nakikita niya ang kawalan ng tunay na pighati sa mga mata nitong abala sa pag-aaral sa mga taong nakikiramay, tila tinatantiya ang kanilang estado sa buhay. Ang bawat galaw ni Michelle ay isang kalkuladong pagganap. Isang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at barnis mula sa mga bangko ng kapilya ang naghatid sa isipan ni Camille pabalik sa veranda ng bahay ng kanyang lolo. 12 taong gulang siya noon at ang init ng tag-araw ay pinapawi ng malamig na samyo mula sa mga puno ng mangga sa kanilang bakuran. Sa pagitan nila ni Lolo Carlos ay ang isang gastado ng chessboard na may maliit na biyak sa isang sulok. "Tandaan mo, apo," sabi ng matanda, habang dahan-dahang inuusad ang kanyang kabayo. Ang boses nito'y mahinahon, ngunit may bigat ng karunungan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tao nagsisinungaling sila. Ang mga dokumento na pepeke. Ngunit ang mga numero, laging tama ang sinasabi niyan. "Paano po kung nagkamali lang, lolo, aksidente lang po?" tanong niya habang nakakunot ang noo sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanyang tore. Ngumiti si Carlos, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa accounting, Camille, walang aksidente. Mayroon lang mga pattern na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Kung may 1 sentimo na nawawala ngayon, bukas 1 piso na yan. Sa susunod na taon, 1 milyon. Ito ay parang ajedrez. Ang isang mahinang piyesa ay hindi pa nangangahulugan ng pagkatalo. Pero kung hindi mo ito poprotektahan, sa tamang oras, hihilahin ito, pabagsak ang lahat ng iyong depensa. Ang alaala ay naglaho, kasabay ng huling amen ng pari. Nagsimulang magtayuan ang mga tao. Si Kevin ay bahagyang yumakap sa kanya. "Okay ka lang, te, uwi na tayo. Pagod na ko." Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Pagkatapos ng libing, habang ang iilang piling kamag-anak at kaibigan ay nasa ibaba ng bahay para sa isang maliit na salo-salo, umakyat si Camille sa ikalawang palapag. Kailangan niya ng sandaling katahimikan, malayo sa mga pilit na pakikiramay at sa pagpapanggap ng kanyang ina. Pumasok siya sa silid ni Lolo Carlos. Ang amoy ng lumang papel tabako at ng paborito nitong pomada ay nanatili pa rin sa hangin. Ang lahat ay nasa ayos, tulad ng laging iniiwan ng kanyang lolo. Ang mga libro sa estante, ang armchair sa tabi ng bintana, at ang chessboard sa ibabaw ng maliit na mesa na may mga piyesang nakaayos na tila naghihintay ng huling laro.
Ang paningin niya ay napako sa isang hilera ng mga libro tungkol sa ahedres. Doon sa pagitan ng mga aklat ni Capablanca at Alekhine ay nakatayo ang isang pamilyar na libro na may kulay abong pabalat, My System, ni Aaron Nimzowitsch. Iyon ang Biblia nila ng kanyang lolo, ang librong daan-daang beses nilang pinag-usapan habang sinusuri ang mga tanyag na laban. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na abutin ito. Hinaplos niya ang magaspang na pabalat nito at naramdaman niya ang isang kakaibang bigat. Hindi ito ang karaniwang bigat ng isang lumang libro. Dinala niya ito sa kama at maingat na binuklat. Sa gitna natuklasan niya ang dahilan. Ang mga pahina ay maingat na ginupit sa gitna bumubuo ng isang perpektong parihaba, isang lihim na kompartimento. At sa loob nito, nakasiksik ang isang bagay na halos kasing tanda ng libro, isang maliit at kupas na passbook ng bangko na may kulay maroon na pabalat. Hawak-hawak niya ang passbook, isang piraso ng nakaraan ng kanyang lolo, nang marinig niya ang mahinang pag-script ng sahig sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo sa may pintuan si Michelle. Nakatingin ito ng diretso sa passbook na hawak niya. Sa isang iglap na saksihan ni Camille ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang ina, isang pagbabagong hindi sinasadyang maipakita. Nagsimula ito sa pagtataka, sinundan ng pagkilala, at pagkatapos ay isang kislap ng takot na mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, naglaho rin ito at napalitan ng pamilyar na maskara ng pagiging praktikal. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Michelle, ang boses ay matigas. Lumakad ito papasok sa silid. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa passbook. "Huwag mo nang halongkatin ang mga gamit ng lolo mo." Hindi pa nakakasagot si Camille nang itaas ni Michelle ang kamay. "Itapon mo na yan." Utos nito, ang tono ay puno ng pagwawalang bahala na halatang pilit. "Basura lang ng matanda yan." Ang mga salitang yon, "basura lang ng matanda yan," ay lumutang sa mabigat na katahimikan ng silid. Hindi ito isang simpleng mungkahi. Isa itong utos binitawan ng may lamig na nagpatindig sa mga balahibo ni Camille. Nakatayo lang siya roon, hawak ang kupas na passbook. Ang daliri ay nakahaplos sa magaspang na tekstura ng karton na pabalat nito. Para sa kanya, hindi ito basura. Ito ang huling piraso ng kanyang lolo, isang bagay na hinawakan nito, itinago, at marahil pinahalagahan. "Bakit naman po itatapon?" Mahinang tanong ni Camille. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatingin sa ina. Alaala to ni lolo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Michelle, isang tunog na hindi nababagay sa bahay na nagluluksa. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad na matagal na niyang itinatag sa kanilang pamilya. "Alaala, Camille, anak, huwag ka nang maging sentimental. Puno na ang bahay na ito ng mga lumang gamit. Kailangan nating magbawas para madaling maibenta. Akin na yan." Iniunat ni Michelle ang kanyang kamay. Ang mga kuko na perpektong nalagyan ng kutis ay naghihintay na kunin ang passbook. Ngunit sa halip na ibigay ito, mas hinigpitan ni Camille ang hawak dito. Isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bigla ang pagtutol na kahit siya ay hindi inaasahan. "Kahit na po, gusto ko itong itago." Ang pasensya sa mukha ni Michelle ay biglang naglaho na parang isang manipis na salamin na binasag. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Huwag mo akong sinusubukan, Camille. Pagod ako. Lahat tayo pagod. Huwag na nating pagtalunan ang isang walang kwentang papel." "Hindi po ito walang kwenta." Giit ni Camille, ang boses niya ay nagsisimula na ring tumaas. "Kung basura lang to, bakit niyo po gustong kunin sa akin? Hayaan niyo na lang po sa akin." Ang luhika sa tanong ni Camille ay tila isang sampal kay Michelle. Bigla itong nawalan ng kontrol.
Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban nito ang passbook. Akin na sabi. Sigaw niya, ang boses ay pumiyok sa biglaang galit. Automatikong hinila pabalik ni Camille ang kanyang kamay at doon nagsimula ang isang tahimik ngunit marahas na agawan. Nakatayo sila sa gitna ng silid ng yumaong patriarch sa ibabaw ng sahig na makintab sa barnis naghihilahan sa isang piraso ng lumang papel na biglang naging sentro ng kanilang mundo. Ang mga braso ni Michelle ay naninigas sa puwersa, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Si Camille naman, na mas bata at mas malakas, ay nanatiling matatag, ang kanyang isip ay naguguluhan sa sitwasyon. Bakit paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan? Bakit ganito na lang ang reaksyon niya? Anak ka ng sentimentalismo. Galit na sabi ni Michelle habang patuloy sa paghila. Palagi ka na lang ganyan. Katulad ka ng lolo mo. Nabubuhay sa nakaraan. Hindi ka niyan mapapakain. Ano po bang kinatatakot niyo rito? Sagot ni Camille, ang kanyang hininga ay nagsisimula ng habulin. Ang tanong ay tumama. Isang kislap ng purong sindak ang muling dumaan sa mga mata ni Michelle at ang sindak na yon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa tabi ng kama ay may isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang tasa ng kapeng barako na hindi naubos ni Camille kaninang umaga. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas ni Michelle ang kanyang kamay. Hindi niya direktang sinaktan si Camille. Sa halip tinabig niya ang tasa. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo, ngunit para kay Camille, ito ay tila bumagal. Nakita niya ang paglipad ng tasa, ang maitim at mainit na likido na tila isang aalon sa hangin, at ang hindi maiiwasang pagsalpok nito sa kanyang kamay, ang kamay na mahigpit na nakahawak sa passbook. Isang mabilis na kalabog ng tasa sa platito at ang mainit na likido ay sumambulat. Isang matinding init ang biglang gumapang sa balat ni Camille. Napasigaw siya sa sakit at gulat at ang kanyang mga daliri ay kagyat na bumukas. Ang passbook ay lumipad mula sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tila isang agila sinakmal ni Michelle ang kanyang pakay. Nakuha niya ang passbook. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at isang mapagtagumpay ngunit masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan mo ang nangyari. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Kung binitawan mo na lang sana. Hindi makapagsalita si Camille. Nakatingin lang siya sa kanyang kamay na ngayon ay namumula na at may mga patak ng kape. Ang hapdi ay nagsisimula nang kumalat, ngunit mas matindi ang sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi pa tapos si Michelle. Hawak ang passbook, mabilis itong lumabas ng silid. Sinundan siya ni Camille na namimilipit pa rin sa sakit, ang isip ay nababalot ng pagkalito. Pumasok si Michelle sa kusina. Sa tabi ng lababo ay ang isang basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain mula sa salo-salo. Kanina mga balat ng mangga, buto ng manok at basang tissue paper. Walang anumang pag-aalinlangan inihagis ni Michelle ang passbook sa gitna ng basurahan. Lumapag ito sa ibabaw ng isang basang balat ng saging at agad na nabahiran ng dumi. Kung gusto mo, sabi ni Michelle, ang boses ay puno ng paghamak habang nakatingin siya kay Camille. Pulutin mo sa basura. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran niya si Camille. Naglakad siya pabalik sa sala na parang walang nangyari, na iniwan ng kanyang anak na nakatayo sa may pintuan ng kusina, tulala at nanginginig. Ang sakit sa kanyang kamay ay halos hindi na niya maramdaman. Nakatitig siya sa basurahan. Ang imahe ng kupas na passbook na ngayon ay nababalot ng dumi at tira-tirang pagkain ay tila isang malinaw na imbulo. Ang kanyang ina ay hindi lang itinapon ang isang lumang papel. Ibinasura nito ang isang alaala. Dinungisan nito ang isang bagay na mahalaga sa kanya at ginawa ito ng may galit at karahasan.
Doon sa gitna ng hapdi at pagkalito, isang malamig at matigas na determinasyon ang nagsimulang mabuo sa puso ni Camille. Ang tanong na bakit ay hindi na lamang isang simpleng pag-usisa. Ito na ngayon ay isang nag-aalab na pangangailangan, isang misteryo na kailangan niyang lutasin. Anong mayroon sa maliit na passbook na yon para katakutan ng sarili niyang ina? Ang biyahe pabalik sa lungsod ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw ng poste at madidilim na puno sa gilid ng daan. Ang hapdi sa kamay ni Camille ay napalitan na ng isang manhid na kirot, ngunit halos hindi niya ito alintana. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong na lahat ay umiikot sa isang imahe, ang kupas na passbook na nakalubog sa basura. Hindi siya umuwi. Sa halip minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang madilim at tahimik na kalye, ilang kanto mula sa bahay ng kanyang lolo. Pinatay niya ang makina at hinayaan ang sarili na malunod sa katahimikan ng hating gabi na binabasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig. Ang bahay ni Lolo Carlos ay nakatayo sa di kalayuan, isang natutulog na higante na naglalaman ng mga sagot na kailangan niya. Hindi niya kayang maghintay hanggang bukas. Suot ang isang pares ng latex gloves na lagi niyang dala sa kanyang kotse para sa mga biglaang pangangailangan sa trabaho, dahan-dahan siyang lumabas. Bawat hakbang sa pamilyar na daan ay tila bago at mapanganib, gamit ang susi na itinago nila ng kanyang lolo sa ilalim ng ikatlong baitang ng hagdanan, isang lihim na hindi kailanman nalaman ng kanyang ina. Binuksan niya ang pinto sa likod bahay ng walang ingay. Ang kusina ay madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana na nagbibigay ng isang malamig at maputlang sinag sa ibabaw ng mga bagay. At doon sa tabi ng lababo ay ang basurahan, ang sentro ng kanyang misyon. Huminga siya nang malalim pinipigilan ang pag-asam na masuka dahil sa maasim na amoy ng mga nabubulok na pagkain. Isang abogado, isang profesional, at ngayon ay naghahalungkat sa basurahan ng sarili niyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang ginawa sa kanya ng kanyang ina. Maingat niyang inilabas ang mga basura isa-isa, ang malagkit na balat ng mangga, ang mga buto ng manok, ang basang papel. At sa wakas, sa ilalim ng lahat naroon ito, ang passbook. Mas marumi na ngayon, ngunit buo pa rin. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas na parang isang magnanakaw na tumatakas sa gabi. Sa loob ng kanyang sasakyan, sa ilalim ng mahinang ilaw ng dome light, maingat niyang nilinis ang passbook gamit ang mga basang tissue. Habang pinupunasan niya ang dumi, napansin niya ang isang bahagyang umbok sa may tahi ng pabalat. Gawa sa matigas na karton, ang pabalat ay may 2 sapin. Gamit ang kanyang kuko, maingat niyang hiniwalay ang mga ito. Isang maliit at maingat na tinuping piraso ng papel ang nahulog sa kanyang palad. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang binubuklat niya ito. Ang sulat kamay ay maliit, eksakto, at walang dudang sulat ng kanyang Lolo Carlos, ang parehong sulat na nakikita niya sa bawat birthday card at regalong natanggap niya mula pagkabata. Ang mensahe ay maikli ngunit mabigat, huwag magtiwala kahit kanino. Ikaw lang, apo. Hanapin mo si Aling Remedios. Ang pangalan ay tumalon mula sa pahina. Si Aling Remedios, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanyang lolo sa loob ng mahigit 20 taon. Bigla na lang itong nawala, mga 5 taon na ang nakalipas. Ang sabi ni Michelle, umuwi na raw ito sa probinsya nito dahil matanda na at hindi na makapagtrabaho. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Camille. Nagtungo siya sa palengke ng bayan, ang lugar kung saan niya huling natatandaang nakikita si Aling Remedios na namimili para sa kanyang lolo. Nagtanong-tanong siya sa mga matatandang tindera. Ipinakita ang isang lumang litrato nila ni Aling Remedios na nahanap niya sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, isang tindera ng gulay ang nakakilala rito.
Itinuro siya sa isang maliit na barangay sa labas ng bayan kung saan nakatira ang anak ni Remedios. Ang bahay ni Aling Remedios ay simple lamang isang maliit na konkretong bahay na may mga tanim na gulay sa harapan. Ang matandang babae ay naanin na namamanin na napainin ay nakaupo sa isang tumba at tumba sa may bintana. Mas matanda na ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Nang makita niya si Camille, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng mga luha. "Camille, iha." Sabi niya, ang boses ay nanginginig habang niyayakap siya ng mahigpit. "Diyos ko, akala ko'y hindi na kita makikita." Matapos ang mga paunang kumustahan, ipinakita ni Camille ang sulat. Nang mabasa ni Aling Remedios ang kanyang pangalan, ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pighati. "Alam ko, hikbi niya. Alam kong darating ang araw na ito. Ang lolo mo, napakabuting tao niya, iha. Hindi niya deserve ang ginawa sa kanya." "Ano po ba ang ginawa sa kanya, Aling Remedios?" Mahinang tanong ni Camille kahit na may hinala na siya sa sagot. Ang mga sumunod na salita mula kay Aling Remedios ay tila mga patalim na tumusok sa puso ni Camille. Ikinuwento ng matanda kung paano matapos mamatay ang ama ni Camille, unti-unting kinontrol ni Michelle ang buhay ni Carlos. Pinagbawalan nito ang mga kaibigan ng matanda na dumalaw. Kinukuha nito ang pensyon ng kanyang lolo at binibigyan lamang ito ng kakarampot na halaga. "Naririnig ko sila, iha..." Patuloy ni Aling Remedios, ang boses ay isang pabulong na puno ng takot. "Kapag akala nila'y tulog na ako, sinasabihan niya ng masasakit na salita ang iyong lolo. Pabigat ka na lang. Kailan ka pa ba mawawala?" Mga ganoong salita. At ang lolo mo tahimik lang. Tinitiis niya ang lahat. "At bakit po kayo umalis?" "Pinaalis ako ng nanay mo." Sagot niya, ang kahihiyan ay bakas sa kanyang mukha. "Pinagbintangan akong nagnakaw ng pera. 1,000 piso. Hindi ko yon ginawa, iha, alam ng Diyos. Ginamit niya iyong dahilan para mapalayas ako, para wala ng ibang mata na makakakita sa ginagawa niya sa iyong lolo." Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang bawat detalye ay bumubuo sa isang larawan ng kalupitan na hindi niya kailanman inakala. Habang naghahanda ng umalis si Camille, ang kanyang isip ay puno ng galit at sakit. Biglang hinawakan ni Aling Remedios ang kanyang braso. Tila may isang mahalagang bagay na bigla nitong naalala. "Iya, may isa pa." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso. "1 linggo bago siya namatay, nagpasama siya sa akin sa labas. Akala ng nanay mo ay magpapahangin lang kami. Lihim siyang nagtanong sa akin." "Ano po iyon?" Tumingin si Aling Remedios sa paligid na para bang natatakot pa rin na may makarinig. Tinanong niya ako kung alam ko kung paano makarating sa Otranto. At tinanong niya kung may kilala akong bangko doon na hindi gaanong pinupuntahan ng mga taga dito. Ang bayan ng San Mateo ay 1 oras na biyahe. Mula sa kanila, isang lugar na naririnig lang ni Camille sa mga kwento, ngunit hindi pa niya napupuntahan. Habang minamaneho niya ang kanyang lumang kotse sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang mga naglalakihang puno ng akasya sa gilid ng kalsada ay nagbibigay ng panandaliang lilim. Ang tanawin ay unti-unting nagbago mula sa pamilyar na kabayanan patungo sa malalawak na bukirin at iilang mga bahay na nakakalat sa gilid ng highway. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya, isang debate ang nagaganap sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang nagsasabing, isa itong kahibangan, isang pag-aaksaya ng oras na dulot lamang ng kanyang kalungkutan at galit sa ina. Marahil ay tama si Michelle. Marahil ay isa lamang itong lumang passbook na walang halaga at ang pagtatago nito ng kanyang lolo ay isang gawin na lamang ng mga matatanda na ayaw magtapon ng gamit. Ngunit ang kabilang bahagi, ang boses na mas malakas at mas matigas, ang boses na parang nagmumula mismo kay Lolo Carlos,
ay nagsasabing magpatuloy siya. Ang maras na reaksyon ng kanyang ina, ang lihim na mensahe, ang malungkot na kwento ni Aling Remedios, lahat ng ito ay mga piyesa sa isang chessboard na hindi pa niya lubos na nakikita. At ang pagpunta sa San Mateo ang kanyang susunod na galaw. Ang sangay ng Philippine Rural Bank sa San Mateo ay isang maliit na gusali na tila naiwan na ng panahon. Ang pintura sa karatula nito ay bahagya ng nababakbak at ang salamin sa pintuan ay may gasgas na. Pagpasok niya, isang alon ng malamig na hangin mula sa luma at maingay na aircon ang sumalubong sa kanya. Tahimik ang loob, maliban sa isang matandang lalaki na nagbabayad ng kanyang loan, siya lang ang kliyente. Isang security guard na mukhang inip na inip ang bahagyang tumango sa kanya. Lumapit siya sa teller, isang batang babae na may pangalang Jenna sa kanyang nameplate. Ngumiti ito ng magiliw. "Good morning, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko lang sanang mag-inquire tungkol sa account na ito." Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Maingat niyang inilapag sa counter ang passbook kasama ang kanyang ID, ang death certificate ng kanyang lolo at ang birth certificate niya bilang patunay ng kanilang relasyon. Kinuha ni Jenna ang mga dokumento, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha. "Sige po, ma'am." Sinimulan niyang i-type ang account number sa kanyang computer at doon nasaksihan ni Camille ang pagbabago. Ang mabilis na pagtipa ng mga daliri ni Jenna ay biglang huminto. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa screen at ang kulay sa kanyang mukha ay tila unti-unting nawala. Muli niyang tiningnan ang numero sa passbook pagkatapos ay sa screen na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naramdaman ni Camila ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Tama ang hinala niya. Si Jenna ay tumingin sa kanya, hindi na ngumingiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bahagyang takot. "Sandali lang po, ma'am." Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang telepono sa kanyang tabi at nag-dial, ibinaling ang kanyang katawan palayo kay Camille na tila ayaw nitong marinig ang kanyang sasabihin. Ngunit sa katahimikan ng bangko, narinig ni Camille ang bawat salita. "Sir, opo. Yung account na naka-flag sa system natin. Opo, sir. May nag-inquire po. Nandito po siya ngayon." Pagkatapos ng tawag, si Jenna ay hindi na tumingin kay Camille. "Pinapatawag po kayo ng branch manager namin, si Mr. Velasco. Hintayin niyo na lang daw po siya." Ang sumunod na 10 minuto ay tila isang oras. Nakaupo si Camille sa isang plastik na upuan, ng kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader, ang bawat ugong ng aircon ay tila isang malakas na ingay sa kanyang tainga. Maya-maya, isang pinto sa likod ng counter ang bumukas at isang lalaking nasa edad 40, seryoso ang muka at maayos ang pananamit ang lumabas. "Miss Camille?" tanong nito. Tumayo si Camille. "Ako po." "Ako si Arturo Velasco, ang branch manager." Sabi niya, iniabot ang kanyang kamay para sa isang mabilis ngunit matatag na pakikipagkamay. "Sumunod po kayo sa aking opisina." Ang opisina ni Mr. Velasco ay maliit ngunit malinis. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-click nito ay tila isang hudyat na sila ay nasa isang ligtas at kumpidensyal na lugar. Umupo siya sa kanyang silyang yari, sa leather, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy at itinuro ang upuan sa harapan niya para kay Camille. "Miss Camille." Simula niya, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. "Ang account ng iyong lolo, si Mr. Carlos, ay hindi isang ordinaryong savings account. Ito ay naka-flag sa aming system. Ibig sabihin, may mga special instruction na nakakabit dito na iniwan mismo ng may-ari." Huminga ng malalim si Camille. Ano po ang ibig sabihin niyan?
Sa halip na sumagot, kumuha si Mr. Velasco ng isang piraso ng papel at isang pluma. Isinulat niya ang isang numero dito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang papel sa ibabaw ng mesa patungo kay Camille. Ang mga mata ni Camille ay napako sa mga numerong nakasulat. 18,500,000 piso. Sa isang iglap ang hangin ay tila naubos sa silid. Napahawak siya sa braso ng upuan upang suportahan ang sarili. Ang numero ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, hindi kapani-paniwala, halos imposible. Ang kanyang lolo na namuhay sa isang simpleng bahay na ang paboritong suot ay isang lumang polo at pantalon ay may ganito kalaking pera. Paano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang mukha ni Mr. Velasco ay nanatiling seryoso na may bahid ng awa. Tila sanay na siya sa ganitong reaksyon. Hinayaan niya si Camille na mag-isip ng ilang sandali bago siya muling nagsalita. At may isa pa, Miss Camille, sabi niya, ang kanyang boses ay mas bumaba at mas naging seryoso. Ang dahilan kung bakit ito naka-flag ay hindi lang dahil sa halaga. Huminto siya sandali na parang naghahanda sa susunod niyang sasabihin. Noong taong 2014, may isang taong nagtangkang i-access ang account na ito. Nagpresenta siya ng isang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatan na pamahalaan ang lahat ng pera ng iyong lolo. Ang pagtambol sa dibdib ni Camille ay lalong lumakas. Ngunit ang lagda sa dokumento ay hindi tumugma sa specimen signature ng iyong lolo na nasa aming file. Ito ay isang malinaw na pamimeke. Kaya't tinanggihan namin ang transaksyon at agad na ni-report sa kanya. At dahil doon, nag-iwan siya ng utos na i-freeze ang account at i-flag ito. Walang sino man ang maaaring makakuha nito maliban sa kanya o sa taong magdadala ng passbook na ito kasama ang kanyang death certificate. Ang mga salita ni Mr. Velasco ay tila isang martilyo na pumukpok sa kanyang sentido. Ang kanyang ina, ang nagtangka. Ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit kinailangan ng kanyang lolo na itago ang lahat ng ito. Sino? Tanong ni Camille, kahit na alam na niya ang sagot. Ang tanong ay isang desperadong hiling na sana ay mali siya. Tinitigan siya ni Mr. Velasco nang diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng bigat. Ang pangalan sa pekeng dokumento ay malinaw na nakasulat. Sabi niya, Michelle, ang buong pangalan ng iyong ina. Ang biyahe pabalik mula sa San Mateo ay mas tahimik, ngunit ang katahimikan sa loob ng kotse ni Camille ay mabigat at puno ng mga salitang hindi masabi. Ang numero, 18,500,000 ay hindi na isang abstraktong halaga. Ito na ngayon ang presyo ng pagtataksil ng kanyang ina. Ito ang halaga ng 14 na taon ng pagdurusa at pag-iisa ng kanyang lolo. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, hindi siya naupo o nagpahinga. Kinuha niya ang kanyang lumang phone book, isang bagay na bihira na niyang gamitin sa panahon ng mga smartphone, at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi naiisip. Salvador Attorney Enrique. Si Attorney Salvador ay higit pa sa isang abogado. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Lolo Carlos. Sila ang magkaribal sa ahedres tuwing linggo ng hapon. Sa veranda ang kanilang mga tawa at seryosong pag-aanalisa sa bawat galaw ay bahagi na ng mga alaala ni Camille sa kanyang kabataan. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial niya ang numero. Sa ikatlong ring, isang malalim at pamilyar na boses ang sumagot. Attorney Salvador speaking. Attorney. Simula ni Camille, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Si Camille po ito, apo ni Carlos. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay isang malumanay na pagbuntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang boses na sumagot ay hindi natunog tulad ng isang abogadong nakikipag-usap sa kliyente. Ito ay boses ng isang kaibigan. Hinihintay ko ang tawag mo, iha. Sabi nito, ang bawat salita
ay may bigat ng pag-unawa. May iniwan ang lolo mo para sa'yo. Halika sa opisina ko kapag handa ka na. Kinabukasan pinuntahan ni Camille ang law office ni Attorney Salvador. Ito ay nasa isang lumang gusali sa sentro ng lungsod, malayo sa mga modernong tore ng Makati. Ang sahig na gawa sa kahoy ay bahagyang script sa bawat hakbang niya paakyat sa ikalawang palapag. Ang hangin ay amoy ng lumang papel tinta at matapang na kape ang amoy ng karunungan at karanasan. Ang opisina mismo ay isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Attorney Salvador. Mas matanda na siya ngayon, ang kanyang buhok ay kulay abo na, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nagbago. Sa pader sa likod niya nakasabit ang isang naka-frame na litrato. Isang mas batang Carlos at Enrique, kapwa nakangiti habang nakatungo sa isang chessboard. "Maupo ka, iha," sabi ni Attorney Salvador. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang paligoy-ligoy. Pagkaupo ni Camille, tumayo ang matandang abogado. Lumapit sa isang malaking bakal na safe sa sulok ng silid at maingat na inilabas ang isang makapal at mabigat na folder. Ang kulay nito ay kupas na beige at sa gilid nito ay may nakasulat na isang salita sa pamilyar na sulat kamay ni Carlos Anomalia. Inilapag niya ang folder sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na kalabog sa katahimikan ng silid. Ang lolo mo ay isang accountant sa isip at sa puso. Simula ni Attorney Salvador. Hindi niya pinalalampas ang kahit isang sentimo na wala sa lugar. Nang magsimula siyang pagdudahan ng iyong ina, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-iskandalo. Sa halip ginawa niya ang alam niyang pinakamahusay na gawin. Itinulak niya ang folder palapit kay Camille. Nagdokumento siya. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang binubuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay isang kopya ng medical certificate na nagsasabing si Carlos ay may early signs of dementia. Sa ibaba nito sa sulat ng kanyang lolo, ipinilit ni Michelle. Dinala ako sa isang doktor na kaibigan niya. Pakiramdam ko ay maayos. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang malamig na pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang detalyadong talaan ng 14 na taon ng pandaraya na isinulat ng may bugalterskoy katiyakan. Naroon ang mga kopya ng mga bank withdrawal slip na may lagda ni Carlos. Sa tabi ng bawat isa ay isang sample ng tunay niyang lagda. Ang pagkakaiba ay halata kahit sa isang hindi sanay na mata. Ang mga pekeng lagda ay nanginginig at hindi pantay. Sa bawat pekeng withdrawal may nota si Carlos. Hindi ako. Petsa, petsa. Halaga, halaga. Dahilan na sinabi ni Michelle pagkukumpuni ng bubong. At sa tabi nito isa pang nota, walang sira ang bubong. Naroon ang mga resibo para sa mga mamahaling gamot na hindi niya kailanman ininom, mga therapy session na hindi niya kailanman dinaluhan. Lahat ay may kasamang mga petsa at mga obserbasyon. Ito ay hindi isang simpleng talaarawan. Ito ay isang audit ng kanyang sariling pagdurusa. Sa kalagitnaan ng folder, natagpuan niya ang isang seksyon na may label na Volga in Invest. Isang pangalang pilit, tila banyaga at hindi nababagay sa kanilang maliit na probinsya. Sa ilalim nito ay mga kopya ng mga dokumento ng pagpaparehistro ng isang kumpanya. Ang nag-iisang incorporator ang kanyang kapatid na si Kevin. Ang mga kasunod na pahina ay naglalaman ng mga bank transfer records, daan-daang libong piso na inililipat mula sa mga naunang account ni Carlos bago niya ito nailipat lahat sa San Mateo patungo sa account ng kumpanya ni Kevin. Ang mga transaksyon ay ginawang maliliit sapat lang upang hindi makatawag ng pansin sa bangko o sa mga awtoridad sa buwis. Ang mga ito ay may label na investment na loan o professional fees. Ang kapatid mo, basag ni attorney. Salvador, sa katahimikan ng kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Hindi lang siya isang pasibong tagatanggap. Siya ang mekanismo,
Ang kumpanyang iyan, wala itong tunay na operasyon. Isa itong washing machine para sa pera ng lolo ninyo. Ang bawat piso na ninakaw ng iyong ina ay dumadaan sa kumpanya ng kapatid mo bago ito tuluyang maglaho. Ang imahe ni Kevin tamad, palaging nagrereklamo, palaging humihingi ng pera kay Michelle, ay biglang nagbago sa isipan ni Camille. Hindi lang pala siya isang pabigat, isa siyang kasabwat, isang aktibong kalahok sa krimen. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling seksyon ng folder. Isang manipis na sobrang kulay kape na may sulat kamay na personal. Sa loob nito, iisang piraso lamang ng papel, mas luma kaysa sa iba. Ito ay isang pahina mula sa isang maliit na notebook. Ang tinta ay bahagyang kumupas na. Ang petsa sa itaas ay mula sa taong 2003 ilang buwan, matapos mamatay ang ama ni Camille. Nabanggit ni Vadim, ama ni Camille. Sa isang pag-uusap habang kami nag-iinuman ang tungkol sa mana ng kanyang biyenan. May maliraw ngunit mabilis niyang binawi ang sinabi. Tila natatakot. Makalipas ang 2 buwan si Michelle ay bumili ng bagong kotse cash. Nagpa-renovate din siya ng kusina. Tinanong ko si Vadim kung saan galing ang pera. Ang sabi niya regalo raw mula sa kanyang biyenan bago ito mamatay. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang isang taong katatanggap lang ng regalo ay hindi magiging desperado sa mana. Sinusubaybayan ko na siya mula noon. Ibinaba ni Camille ang papel. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na pakiramdam. Ang hininga niya ay mabigat sa kanyang dibdib. Ang kasakiman ng kanyang ina ay hindi nagsimula sa kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay hindi ang unang biktima. Pati ang lola ko sa ina. Bulong ni Camille, hindi sa abogado, kundi sa sarili niya. Ang kanyang boses ay basag. Tumango si Attorney Salvador, ang kanyang muka ay isang maskara ng kalungkutan. Ang iyong lolo ay isang hari sa chessboard, iha. Nakikita niya ang laro ng 10 hakbang sa hinaharap. Hindi niya agad hinuhusgahan, ngunit hindi rin niya nakakalimutan. Nang marinig niya ang maliit na anomalya tungkol sa mana ng iyong lola, itinanim niya ito sa kanyang isipan. At naghintay siya. At nag-obserba. At nang makita niya ang parehong pattern na umuulit sa kanya, alam na niya kung sino ang kanyang kalaban. Isinara ni Camille ang folder. Ang bigat nito ay hindi na lamang bigat ng papel. Ito na ngayon ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng katarungan na ipinagkatiwala sa kanya. Ano po ang susunod na hakbang, attorney? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa matandang abogado. Ang pagiging sentimental at ang pagkalito ay nawala na. Ang natira ay ang malamig na lohika ng isang abogado at ang determinasyon ng apo ni Carlos. Ngumiti si Attorney Salvador sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, isang nangiting may paghanga. Ang lolo mo, sabi niya, ay may huling habilin. Kapag binabasa na ni Camille ang mga papel na ito, sabi niya sa akin, alam na niya kung ano ang gagawin. At sa tingin ko, tama siya. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang kakaibang ulap ng katahimikan. Para kay Camille, ang bawat paggising ay isang pagharap sa 2 magkaibang mundo. Sa isa siya ang abogadong maingat na inaaral ang bawat piraso ng ebidensya, bawat dokumento kasama si Attorney Salvador. Tinitimbang nila ang bawat anggulo, pinaplano ang bawat susunod na hakbang na parang isang komplikadong laro ng ajedrez. Sa kabilang mundo, siya pa rin ang anak at kapatid na kailangang umarte, na parang walang alam sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Ang unang senyales na may naramdaman silang mali ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Isang Miyerkules ng gabi, habang abala si Camille sa paghahanda ng hapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Michelle ay lumitaw sa screen.
Huminga siya ng malalim bago sagutin inihahanda ang sarili sa pag-arte. Hello, Ma. Anak, kumusta ka na? Ang boses sa kabilang linya ay malambing puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na ni Camille na peke. Hindi ka na tumatawag. Nag-aalala ako sa'yo. Okay lang po ako, Ma. Medyo busy lang sa trabaho. Sagot ni Camille, pinipilit na maging kaswal ang kanyang tono. Ganoon ba? O sige. Kaya ako napatawag. Iniisip ko lang, sa darating na linggo kumain tayo sa labas. Tayong tatlo ni na Kevin. Matagal na rin tayong hindi lumalabas. May pag-uusapan din tayo tungkol sa bahay ni Lolo. Ang paanyaya ay tila inosente, ngunit naramdaman ni Camille ang bitag sa likod ng bawat salita. Ang bahay. Siyempre ang bahay. Iyon ang kanilang grand prize. Sige po, Ma. Tingnan ko po ang schedule ko. Sagot niya, isang non-committal na sagot na alam niyang magbibigay sa kanila ng pag-aalinlangan. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan si Kevin naman ang tumawag. Ang tono nito ay iba, mas prangka, mas kunwaring cool. Hoy, te, anyari sa'yo? Bungad nito. Tinawagan ka raw ni Mama? Parang ayaw mo raw sumama sa linggo. Huwag ka nang pakipot dyan. Kailangan nating pag-usapan yung mga papeles ng lupa. May nakausap na akong ahente, mukhang malaki ang makukuha natin. Para rin to sa future mo, no? Pinakinggan ni Camille ang pagyayabang ng kapatid. Bawat salita nito tungkol sa malaking makukuha ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. Ang perang tinutukoy nito ay ang perang dapat sanay sa kanila ibinigay nang may pagmamahal, hindi ninakaw, nang may panlilin lang. Busy nga ako, Kevin. Matigas niyang sagot. Lagi ka namang busy. Reklamo nito. Basta sumama ka na. Para matapos na to. Saka sabi ni Mama, medyo nagiging emotional ka raw nitong mga nakaraan. Te, matanda na si Lolo. Normal lang na mamatay. Move on na tayo. Move on. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Camille. Gusto nilang mag-move on siya. Gusto nilang kalimutan niya. Ang tunay na kumpirmasyon na sila ay nagpapanik na ay dumating noong Biyernes. Muling tumawag si Kevin. Ang kanyang boses ay mas masigla kaysa karaniwan puno ng isang pekeng kasabikan. Guess what, may good news ako, sabi nito. Naaprubahan na yung bagong business proposal ko. Isang malaking investor ang pumasok. Sabi ko sa'yo this is it. Yayaman na tayo. Talaga anong business yan? Tanong ni Camille. Sinusubukang alamin ang detalye. Basta high-tech mahirap i-explain. Mabilis niyang sagot. Ang point is, para mas mapabilis ang lahat kailangan ko ng karagdagang kapital. Mga 2 milyon lang sana. Sabi ko kay Mama, kapag naibenta na natin yung lupa ni Lolo, kukuha lang ako ng share ko para sa investment. Para sa pamilya rin naman to, di ba? Habang nagsasalita si Kevin, binubuklat ni Camille ang folder ni Lolo Carlos. Natagpuan niya ang isang pahina kung saan may listahan ng mga kahina-hinalang withdrawal na ginawa ni Michelle sa nakalipas na mga buwan. May isang partikular na halaga na nakabilog at may nota sa gilid 200 at 50,000 piso, sabi ni M, para sa emergency ni Kay. Ang numero na binanggit ni Kevin, 2 milyon, ay biglang nagkaroon ng konteksto. Ito ay hindi isang random na halaga. Ito ay isang numero na konektado sa mga transaksyong itinala ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, isang malamig na realisasyon ang tumama kay Camille. Hindi lang sila nag-aalala. Nagmamadali na sila. Itinutulak na nila ang huling yugto ng kanilang plano. Ang pagbebenta ng bahay at lupa, ang magiging huling pagkakataon nilang makakuha ng malaking halaga. At pagkatapos noon, lahat ng bakas ng krimen ay mawawala na kasama ang lumang bahay. Naramdaman niya ang paghigpit ng bitag sa kanyang paligid. Bawat tawag, bawat salita ay isang anyo ng manipulasyon. Ginagamit ni Michelle ang emosyon ng isang ina.
Ginagamit ni Kevin ang pangako ng isang magandang kinabukasan. Sumasayaw sila sa kanyang paligid na parang mga uod dahan-dahan, ngunit tiyak sinusubukang hilahin siya sa kanilang madilim na plano. Alam niyang hindi na niya kayang patagalin pa ito. Kailangan na niyang gumawa ng sarili niyang galaw. Muli siyang tumingin sa cellphone. Oras na para sagutin ang paanyaya para sa linggo. Sige, Kevin. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at desidido. Sabihin mo kay Mama, darating ako. Sa kabilang linya narinig niya ang malinaw na pagbuntong hininga ng ginhawa mula sa kanyang kapatid. Ayan, good see you on Sunday, te. Ibinaba niya ang telepono. Ang sayaw ay nagsimula na. At sa darating na linggo sa hapagkainan siya naman ang mangunguna. Ang napiling restaurant ni Michelle ay isa sa mga bago at mamahaling lugar sa lungsod, isang lugar na may matataas na kisame, kumikinang na mga chandelier at mga waiter na nakasuot ng puting uniforme. Ang hangin ay amoy ng mamahaling pabango at pagkain na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Ito ang perpektong entablado para sa isang pagtatanghal, isang entablado na pinili ni Michelle upang ipakita ang imahe ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Pagdating ni Camille, naroon na ang kanyang ina at kapatid nakaupo sa isang mesa sa gitna ng restaurant. Si Michelle ay nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Si Kevin naman ay nakasuot ng isang branded na polo shirt, abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. Anak, buti nakarating ka. Bati ni Michelle, tumatayo upang bigyan siya ng isang halik sa pisngi na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ang ganda-ganda mo ngayon. Late ka na naman, te? Puna ni Kevin, hindi man lang nag-abalang mag-angat ng tingin. Umupo si Camille, inilapag ang kanyang bag sa tabi. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo habang tinitingnan ang menu ay mabigat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang script na inihanda sa isipan. Sinimulan ni Michelle ang usapan sa mga bagay na walang kabuluhan, ang panahon, ang trapiko, ang bagong serye sa TV. Si Camille ay sumasagot lamang ng mga maiikikling oo at hindi pinakikiramdaman ng tamang tiyempo. Pagkatapos nilang umorder, inilapag ni Michelle ang kanyang mga kamay sa mesa na parang isang reynang magbibigay ng isang mahalagang anunsyo. Kaya ko kayo inimbitahan dito. Simula niya ang kanyang boses ay naging seryoso, ay para pag-usapan na natin ng maayos ang tungkol sa ari-arian ni Papa. Ginamit niya ang salitang Papa na para bang meron siyang malaking paggalang dito. May nakausap na akong ahente. Napakataas ng appraisal sa lupa, lalo na yung bahagi na malapit sa ilog. Kung maibebenta natin ito, sa lalong madaling panahon, malaking pera ang papasok sa atin. Ito na ang pagkakataon natin, mga anak. Isang bagong simula. Sabi ko nga sa'yo, te. Sabad ni Kevin sa wakas ay ibinaba na ang cellphone. Ito na yung para sa investment ko. Yayaman tayong lahat. Nakikinig lang si Camille. Ang pagkasuklam sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na unti-unting lumalaki. Ang kanilang mga pangarap ay itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at sa libingan ng kanyang lolo. Bago po tayo magpatuloy dyan, sabi ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na pumutol sa masayang usapan. Inabot niya ang kanyang bag at mula sa loob inilabas niya ang isang papel. Hindi ito ang makapal na folder mula kay Attorney Salvador. Isa lamang itong kopya ng bank statement mula sa Rural Bank of San Mateo. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa gitna ng mesa sa pagitan ng platito ng butter at ng flower arrangement. Maaari niyo bang ipaliwanag ito? Ang tingin ni Michelle at Kevin ay napako sa papel. Nakita ni Camille ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang peking ngiti ay naglaho na palitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang pamilyar na kislap ng takot. Si Kevin naman ay kumunot ang noo, hindi maintindihan ang nangyayari. Ano yan?
Tanong ni Michelle, sinusubukang magtunog inosente. Hindi ko mabasa mula rito. Isang bank statement po, paliwanag ni Camille, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa ina. Mula sa isang account sa pangalan ni Lolo Carlos sa San Mateo. May laman po itong 18,500,000 piso. Ang pangalan ng bayan at ang halaga ay tumama kay Michelle na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na, para bang nakakita ng multo. Saan mo nakuha yan? Mabilis niyang tanong, ang boses ay hindi na malambing. At paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Kev, tanong ni Camille, ibinaling ang tingin sa kapatid. Sabi sa mga record mahigit 5 milyon ang pumasok sa Volga Invest mo mula sa mga account ni Lolo. Si Kevin ay natigilan. Anong pinagsasabi? O pera ko yon, investment yon. Investment ulit ni Camille, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. O ninakaw na pera. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga boses na kanina'y mahinahon ay biglang tumaas. Ang ibang mga customers sa restaurant ay nagsimula nang lumingon sa kanilang direksyon. Huwag kang gagawa ng eksena dito, Camille. Babala ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. 15 taon. 15 taon ko siyang inalagaan. Ako ang nagpakain sa kanya. Ako ang naglinis ng dumi niya. Inalagaan o binantayan. Ganti ni Camille, ang kanyang boses ay tumaas na rin. Inalagaan niyo po ba siya noong sinubukan niyong pekein ang pirma niya para makuha ang pera niya noong 2014? Inalagaan niyo po ba siya noong idineklara niyo siyang may demensya para makuha niyo ang kontrol sa lahat ng pag-aari niya? Inalagaan niyo po ba siya habang dahan-dahan niyong kinukuha ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa buong buhay niya? Ang bawat tanong ay isang akusasyon. Bawat salita ay isang katotohanang hindi na kayang itago. Si Michelle ay napalunok. Wala na siyang maisagot. Dinala siya ni Camille sa isang sulok at ang tanging paraan para makatakas ay ang paggamit ng dahas. Wala kang utang na loob. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit at desperasyon. Pagkatapos ng lahat, pinalaki kita. Pinakain kita. Tumayo siya. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang malakas na tunog sa sahig. Sa isang mabilis na galaw na puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang sampal ay tumama sa pisngi ni Camille ng buong lakas. Ang sakit ay biglaan at matalas na nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid dahil sa impact. Natahimik ang buong restaurant. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanilang mesa. Si Kevin ay mabilis na tumayo at hinawakan ang braso ng ina. Matama na, umupo ka. Ngunit si Camille ay hindi kumilos. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa ina. Ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay namumula na. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanan na ngayong ay malinaw na sa kanya. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Michelle, mga matang puno ng galit, pagkatakot at pagkatalo. Wala nang pag-arte, wala nang maskara. Ito na ang tunay niyang ina. Sa isang boses na halos pabulong na ngunit malinaw na narinig sa katahimikan, sinabi ni Camille ang mga salitang magtatapos sa lahat. Tapos na tayo. Pagkasabi noon, mahinahon siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at tinalikuran sila. Naglakad siya palayo, hindi lumingon pabalik habang ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay sumusunod sa kanya na parang anino na iniwan ng kanyang ina at kapatid sa gitna ng entablado na sila mismo ang gumawa na ngayon ay wasak na at naliligo sa kahihiyan. Ang namumulang marka ng sampal sa pisngi ni Camille ay nawala kinabukasan, ngunit ang marka nito sa kanyang puso ay nanatili.
Ang hapdi ay napalitan ng isang malamig at matigas na resolusyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan, ang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na umaasa pa ring may pagkakamali. Sa lahat ng ito ay tuluyan ng naputol. Ang sampal na yon ay hindi lang isang pisikal na pananakit. Ito ay isang pag-amin, isang marahas na kumpirmasyon ng lahat ng kanyang natuklasan. Kinabukasan ng umaga sa halip na pumasok sa kanyang trabaho, dumiretso siya sa opisina ni Attorney Salvador. Dala niya ang lahat ang makapal na folder ng kanyang lolo, ang bank statement mula sa San Mateo at ang bagong tapang na isinilang mula sa sakit. Handa na ako. Sabi niya sa matandang abogado, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na nagtanong pa si Attorney Salvador. Isang tawag lang ang ginawa niya. Makalipas ang isang oras na sa isang pribadong conference room na sila sa isang gusali ng gobyerno, kaharap ang isang babaeng hindi malilimutan ni Camille. Ang pangalan niya ay Detective Sonia Bojanova, isang batikang investigador mula sa NBI Special Task Force on Economic Crimes. Siya ay isang babaeng nasa edad 50, may matalas na mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao at isang presensya na nagpapahiwatig ng awtoridad at kawalan ng pasensya sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa loob ng sumunod na 3 oras inilahad ni Camille ang lahat mula sa pagkakahanap sa passbook hanggang sa sampal sa restaurant. Inilatag ni Attorney Salvador ang mga ebidensya sa mesa, isa-isa, ang mga pekeng lagda, ang mga bank record, ang mga dokumento ng Volga Invest, at ang talaarawan ng anomalya ni Carlos. Si Detective Bojanova ay nakinig nang walang imik ang kanyang mukha, ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Paminsan-minsan, tumatango siya o kumukuha ng nota. Kinuha niya ang bawat dokumento, sinusuri ito ng may kasanayan ng isang eksperto. Nang matapos magsalita si Camille, isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Sa loob ng 15 taon kong pag-iimbestiga sa mga kasong ganito, sa wakas ay nagsalita si Detective Bojanova. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang pattern ay laging pareho. Ang biktima ay matanda, mahina at nag-iisa. Ang salarin ay halos palaging kapamilya, isang anak, isang apo, isang pamangkin, isang taong pinagkakatiwalaan nila ng lubos. Tumingin siya ng diretso kay Camille at sa unang pagkakataon, nakita ni Camille ang isang kislap ng simpatiya sa mga mata nito. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang psikolohikal na kulungan. Ang biktima ay nakadepende sa taong nagnanakaw sa kanila. Mahal nila ang taong nananakit sa kanila. At kapag sinubukan nilang magsalita, walang naniniwala sa kanila. Sinasabihan silang ulyanin, nag-iimbento, o wala sa sarili. Iyon mismo ang ginawa nila sa lolo ko. Bulong ni Camille. Alam ko'ng sagot ng investigador. Pero ang lolo mo, iba siya. Lumaban siya sa paraang alam niya. Nag-iwan siya ng mga armas para sa'yo. At ang mga armas na ito, sabi niya, tinatapik ang folder ni Carlos, ay napakatibay. Huminga ng malalim si Detective Bojanova. Mayroon na tayong sapat na ebidensya para simulan ng isang formal na investigasyon at mag-apply para sa isang search warrant at arrest warrant. Pero kailangan ko ang tulong mo. Gagawin ko po ang lahat. Mabilis na sagot ni Camille. Kailangan mong manahimik. Sabi ng detective, ang kanyang mga mata ay seryoso. Simula ngayon kailangan mong umarte na parang walang nangyari. Kung tatawag ang nanay mo o ang kapatid mo, sagutin mo. Maging magalang ka pero iwasan mo sila. Gumawa ka ng mga dahilan. Sabihin mong busy ka, may sakit ka. Huwag kang magpapakita ng galit. Huwag mo silang kokomprontahin ulit. Bakit po? Naguguluhang tanong ni Camille. Ang gusto niya ay isigaw sa mundo ang katotohanan. Dahil sa ngayon, iniisip nilang nanalo sila.
Paliwanag ni Detective Bogenova. Ang sampal na yon para sa nanay mo ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Akala niya natakot ka na niya. Akala niya sumuko ka na. Kailangan nating panatilihin ang ilaw na yon. Habang sila ay kampante, magkakaroon kami ng oras para subaybayan ang kanilang mga bank account, i-secure ang mga orihinal na dokumento, at kausapin ang mga posibleng testigo nang hindi sila nakakahalata. Kung malalaman nilang may imbestigasyon, magsisimula silang magtago ng ebidensya, maglipat ng pera, at magtugma ng kanilang mga kwento. Kailangan natin silang hulihin nang hindi sila handa. Ang plano ay malinaw, at para kay Camille ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang sumunod na 2 linggo ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang buhay ay naging isang kasinungalingan. Tumawag nga si Michelle makalipas ang 3 araw. Ang boses nito ay hindi nagalit. Ito ay nagpapanggap na nagsisisi. "Anak, pasensya ka na sa nangyari," sabi nito. "Nadala lang ako ng emosyon. Alam mo naman, stress lang. Mag-usap tayo ulit please. Ayusin natin to bilang isang pamilya." "Pagod po ako, ma. Masama ang pakiramdam ko." Sagot ni Camille, inaalala ang mga salita ng investigador. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Si Kevin naman ay nag-text. "Huwag mo nang palakihin. Alam mo naman si Mama. High blood lang. Ibenta na natin yung lupa para happy na lahat." Hindi siya nag-reply. Sa bawat araw nabubuhay siya sa ilalim ng isang mabigat na kumot ng pagkukunwari. Ngumingiti siya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho habang sa loob-loob niya ay isang digmaan ang nagaganap. Pinipilit niyang kumain kahit wala siyang gana. Pinipilit niyang matulog kahit ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng pagtataksil. Ito ang katahimikan bago ang bagyo, isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa sigawan. Isang Huwebes ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. "Hello, Camille," sabi ng isang pamilyar na boses. "Si Detective Bogenova. Mayroon na kaming sapat na ebidensya. Nakuha namin ang mga CCTV footage mula sa bangko noong 2014. Nakita namin ang mga bank transfer patungo sa account ng kapatid mo. Ang mga warrant ay napirmahan na ng huwes kaninang umaga." Napahawak si Camille sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. "Kukunin namin sila bukas ng umaga," sabi ng detective. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. "Sabay, sa kani-kanilang mga bahay. Maging handa ka." Pagkababa ng telepono, tumingin si Camille sa labas ng bintana. Ang araw ay malapit ng lumubog, nag-iiwan ng isang kulay kahel na liwanag sa kalangitan. Ang bagyo ay paparating na. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay, siya ay handa na. Ang araw ng Biyernes ay nagsimula sa isang perpektong sikat ng araw. Ang langit ay walang bahid ng ulap at ang hangin ay may dalang pangako ng isang magandang araw, isang malupit na kabalintunaan sa mga pangyayaring magaganap. Para kay Michelle, ang araw na yon ay isang araw ng pagdiriwang. Pagkatapos ng halos 2 linggong pananahimik mula kay Camille, itinuring niya itong isang senyales ng pagkatalo. Kumbinsido siyang ang kanyang anak ay nadala sa takot at kahihiyan at ngayon ay handa ng sumuko. Upang selyuhan ang kanyang nalalapit na tagumpay, nag-organisa siya ng isang maliit, ngunit eleganteng merienda cena sa hardin ng bahay ni Carlos. Ang mga bisita ay maingat na pinili ang real estate agent na si Mr. Diaz na may dalang mga dokumento para sa pagbebenta ng lupa. 2 maimpluwensyang kapitbahay na kinukumbinsi niyang maging partner sa isang maliit na resort development plan. At syempre si Kevin na nangarap na ng gising tungkol sa kanyang bagong sports car. Ang hardin ay pinalamutian ng mga puting parol. Ang isang mahabang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain,
ensaymada pansit palabok, at isang pitsel ng malamig na sagot gulaman. Si Michelle ay nasa kanyang elemento. Suot ang isang mamahaling silk blouse at perlas, na hikaw siya ang reyna ng kanyang munting kaharian, naglalakad sa paligid, tumatawa ng malakas at pinupuno ang mga baso ng kanyang mga bisita. "Imagine Mrs. Reyes," sabi niya sa isa sa mga kapitbahay habang itinuturo ang malawak na bakuran. "Sa lugar na ito, itatayo natin ang clubhouse. May swimming pool, isang exclusive private getaway." "Napakagandang plano, Michelle," sagot ng ginang humahanga. "Talagang may vision ka." Nasa rurok ng kanyang pagmamataas si Michelle. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagtitiis, ang pagpapanggap, ang pagnanakaw. Hawak ang isang kopita ng puting alak, ngumiti siya. Ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Samantala, sa isang hindi markadong sasakyan na nakaparada mga 50 metro mula sa bahay, tahimik na nakaupo si Camille. Kasama niya si Detective Bojanova. Hindi niya kailangang naroon, ngunit pinili niyang masaksihan ito. Ito ang kanyang tungkulin, ang maging huling saksi sa pagtatapos ng mahabang laro ng kanyang lolo. "Handa ka na ba?" Mahinang tanong ni Detective Bojanova. Tumango lang si Camille. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bahay kung saan minsan siyang naging masaya. Sa hudyat ng detective sa radyo, 2 sasakyan ng NBI ang dahan-dahang pumasok sa kalye at huminto sa tapat ng gate. Ang mga ahente na nakasuot ng kanilang opisyal na windbreaker ay bumaba ng tahimik, ngunit mayaw otoridad. Hindi nila binuksan ang sirena. Ang operasyon ay idinisenyo upang maging mabilis at hindi maingay. Sa hardin ang unang nakapansin ay si Kevin. Nakita niya ang pagdating ng mga sasakyan sa siwang ng gate. "May bisita pa ba tayo?" tanong niya. Nilingon ni Michelle ang gate, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Sa kanyang mukha iniisip na baka isa pa itong interesadong investor. Ngunit nang makita niya ang mga lalaking seryoso, ang mukha na naglalakad, papasok sa hardin ang kanyang nangiti, ay dahan-dahang naglaho. Si Detective Bojanova ang nanguna. Naglakad siya ng may determinasyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang masayang usapan sa hardin ay biglang naputol. Ang lahat ng mga bisita ay natigilan, ng kanilang mga tinidor ay nakabitin sa ere. "Michelle Uvarova?" tanong ni Detective Bojanova. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na upang marinig ng lahat. "Sa sino kayo?" Nauutal na tanong ni Michelle. Ang kupita ng alak ay nanginginig sa kanyang kamay. Ipinakita ng detective ang kanyang badge at ang isang nakatuping papel. "Ako si Detective Sonia Bojanova ng NBI. Ito ay isang warrant of arrest para sa iyo at para kay Kevin Uvarova para sa mga kasong estafa, qualified theft, at falsification of public documents." Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal. Ang mga bisita ay napasinghap. Si Mr. Diaz, ang ahente, ay mabilis na lumayo sa mesa. Ang mga kapitbahay ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at tsismis. "Ito ay isang pagkakamali." Sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay pumiyok sa pagkatakot. "Hindi niyo alam kung sino ako. May mga koneksyon ako." "Wala nang koneksyon ang makakatulong sa iyo ngayon, Mrs. Uvarova." Kalmadong sagot ng detective. Ibinigay niya ang hudyat sa kanyang mga kasama. 2 ahente ang lumapit kay Michelle. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagkukunwaring elegante ay gumuho. Ang reyna ay biglang naging isang desperadong babae. "Huwag niyo akong hawakan." Nagpupumiglas niyang sigaw. Ang alak mula sa kanyang kopita ay natapon sa kanyang mamahaling damit, nag-iiwan ng isang basang mantsa na parang dugo. "Kevin, tulungan mo ako." Ngunit si Kevin ay hindi makagalaw. Nakatayo lang siya sa tabi ng mesa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga puting parol sa itaas nila. Isa pang ahente ang lumapit sa kanya at mahinahong sinabi, "Sir,
Sumama po kayo sa amin. Si Kevin ay tumango na lamang na parang isang robot ang lahat ng kayabangan ay nawala na palitan ng purong takot. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga pulsuhan ni Michelle ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng hardin. Ang tunog na yon ang sumira sa lahat. Ang maskara ni Michelle ay tuluyan ng nabasag at ang nakita ng lahat ay ang isang babaeng puno ng takot, galit at kahihiyan. Habang hinihila siya palabas ng hardin ang kanyang mga mata, ay desperadong naghahanap ng isang taong masisisi. At sa labas ng gate sa loob ng nakaparadang sasakyan, nakita niya ito. Nakita niya si Camille tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Michelle nakita ni Camille ang isang bagyo ng emosyon, galit, pagtataksil at isang maliit na kakaawang pagsusumamo. Ngunit sa mga mata ni Camille ang nakita ni Michelle ay hindi tagumpay o paghihiganti. Ang nakita niya ay isang malungkot na pagtatapos. Ikaw, sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay basag at puno ng kamandag habang patuloy siyang hinihila ng mga ahente. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Sinumpa kita. Mamatay ka na sana. Ang mga salita ay tumagos sa hangin, ngunit hindi na ito nakaapekto kay Camille. Ang lahat ng sakit na kayang ibigay ng kanyang ina ay naibigay na nito. Mula sa bintana ng sasakyan, pinanood ni Camille ang pagpasok sa kanyang ina at kapatid sa mga sasakyan ng NBI. Pinanood niya ang pag-alis ng mga ito na nag-iwan ng isang hardin na puno ng mga naguguluhang bisita at isang mesa ng pagkain na hindi na kailanman kakainin. Ang pagdiriwang ay tapos na. Ang paghahari ay nagwakas. Ang kaharian na itinayo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto sa harap ng lahat ng mga taong gusto niyang pahangain. Ang paglilitis ay tumagal ng halos 6 na buwan. Para kay Camille, ang bawat araw sa loob ng korte ay isang pagsubok, isang pagbabalik-tanaw sa 14 na taon ng panlilinlang. Ngunit sa bawat pagdinig, lalong tumitibay ang kaso na binuo ng kanyang lolo. Ang Journal ng Anomalya ay naging sentro ng ebidensya ng prosekusyon, isang tahimik na testigo mula sa libingan na nagsalaysay ng bawat krimen ng may bugalterskoy katiyakan. Ang depensa ni Michelle ay nakasentro sa iisang argumento na si Carlos ay ulyanin at wala sa tamang pag-iisip at lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng matanda. Ngunit isa-isang iprinisinta ng prosekusyon ang mga independenteng psychiatrist at neurologist na sumuri kay Carlos sa iba't ibang pagkakataon bago ito mamatay. Lahat sila ay nagpatotoo. Si Carlos Sovarova ay matalas ang isip hanggang sa kanyang mga huling araw. Ang desisyon na ideklara siyang incapacitated ay batay lamang sa mga testimonya at dokumentong isinumite mismo ni Michelle. Sa kalagitnaan ng paglilitis, isang alok ang dumating mula sa kampo ni Kevin. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, ipinarating niyang handa siyang tumestigo laban sa sariling ina kapalit ng mas magaan na sentensya. Ayon sa kanya, siya ay minanipula lamang at hindi alam ang buong katotohanan. Nang iparating ito kay Camille ni Attorney Salvador, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pakisabi po sa kapatid ko. Sagot niya, tinuruan ako ng lolo naming maglaro ng ahedres. At sabi niya ang mga pawn na isinakripisyo ay hindi na maaaring makipagnegosasyon. Ang araw ng pagbasa ng hatol ay isang malamig na umaga ng Marso. Ang courtroom ay hindi puno, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat. Nandoon si attorney, Salvador, si Detective Bojanova at si Camille na nakaupo sa unang hilera. Bago basahin ang hatol, pinahintulutan ng hukom na basahin ng clerk ang isang bahagi ng sinumpaang salaysay na iniwan ni Carlos kay attorney. Salvador. Habang ang monotone na boses ng clerk ay umaalingaw-ngaw sa silid, ang mga salita ng kanyang lolo ay tila bumuhay dito. Ang aking manugang basa ng clerk ay hindi lamang ninakaw ang aking pera.
Ninakaw niya ang aking dignidad. Kinumbinsi niya ang lahat na ako'y nababaliw, habang unti-unti niyang nililimas ang aking mga ipon. Ikinulong niya ako sa sarili kong bahay at sa sarili kong isipan. Walang naniwala sa akin ngunit hindi ako baliw. Alam ko ang kanilang ginagawa. Iniiwan ko ang testimonya na ito upang sa isang araw ang katotohanan ay lalabas. Tumingin si Camille sa kanyang ina na nakaupo sa loob ng kulungan ng mga akusado. Ang mukha ay parang bato, walang emosyon. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Camille ang pagkislap ng huling hibla ng pagmamataas na gumuho. Wala na siyang naramdamang galit. Wala ring saya. Tanging isang tahimik na pagtatapos. Ang hatol ay mabilis at tiyak. Michelle Uvarova guilty. 6 na taon sa Correctional Institution for Women. Kevin Uvarova guilty. 3 taon sa isang minimum security prison. Sila ay inuutusan ding bayaran ang lahat ng pinsala at ibalik ang buong halaga na kanilang ninakaw. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Camille sa opisina ni Attorney Salvador. Mula sa kanyang safe, muling kinuha ng matandang abogado ang isang bagay, isang selyadong sobre. Nakasulat sa harapan sa pamilyar na sulat kamay ni Carlos ang pangalan niya. Ipinabibigay ng lolo mo, sabi ni attorney. Salvador, ang kanyang boses ay malumanay. Para basahin mo kapag tapos na ang lahat. Sigurado siyang magtatagumpay ka. Sa loob ng kanyang apartment sa katahimikan ng gabi, binuksan ni Camille ang sulat. Mahal kong Reyna, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo ang passbook. Ibig sabihin ay sinundan mo ang mga bakas. Ibig sabihin ay ginawa mo ang alam kong kaya mong gawin. Ang iyong ina ay hindi kailanman nagmahal sa akin. Ang minahal niya ay ang representasyon ko, katatagan isang bahay pera. Nang mawala ang iyong ama, nakita niya ako bilang isang pagkakataon. Isang matandang nag-iisa na may pera. Akala niya madali akong biktima. Nagkamali siya. Naunawaan ko ang kanyang plano halos mula pa sa simula. 40 taon akong naghahanap ng mga anomalya sa pabrika. Akala ba niya ay hindi ko mapapansin ang pagkawala ng sarili kong pera, ngunit ako ay nasa isang bitag. Kaya't ginawa ko ang alam kong gawin, nagdokumento ako. Naghanda, naghintay. Ang katotohanan ay matiyaga, Camille. Kaya niyang maghintay ng mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan. Palagi kang naiiba. Hindi ka lumalapit sa akin dahil may kailangan ka, kundi dahil gusto mo. Naglalaro ka ng ajedrez para sa laro mismo. Nagtatanong ka ng mga tanong na kinamumuhian ng iyong ina. Kaya ikaw ang pinili ko. Patawarin mo ako sa bigat na iniwan ko sa iyong mga balikat. Ngunit alam kong sapat kang malakas. Mamuhay ka ng maayos, apo. Gamitin mo ang perang ito para sa isang bagay na totoo. Maging masaya ka. Nagmamahal ang iyong lolo Carlos P.S. Naaalala mo ba ang huli nating laro? Na-checkmate kita sa 6 na galaw. Ngayon ikaw naman ang nag-checkmate para sa akin. Tapos na ang laro. Nanalo tayo. Humagulgol si Camille habang binabasa ang sulat. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang halo ng pasasalamat, pagmamalaki, kalungkutan para sa mga taon ng kanyang pag-iisa, at isang dahan-dahan at masakit na paghilom. 6 na buwan ang lumipas. Umalis si Camille sa kanyang trabaho sa law firm. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera upang bumili ng isang maliit na espasyo sa isang tahimik na kalye sa sentro ng lungsod. Isang lugar na may matataas na kisame at malalaking bintana na nakaharap sa isang hardin. Binuksan niya ang isang coffee shop at bookstore. Pinangalanan niya itong King's Gambit. Siguradong matutuwa ang kanyang lolo sa biro. Ang loob ay puno ng mga estanteng gawa sa kahoy, malalambot na upuan at mga libro. At sa pinakasulok na bahagi, mayroong isang maliit na mesa para sa ajedrez, 2 upuan at isang board na may mga piyesang laging nakaayos. Sa pader sa itaas ng mesa, isinabit niya ang litrato
Mula sa opisina ni Attorney Salvador, ang kanyang lolo, at ang abogado, kapwa bata pa, at nakangiti sa ibabaw ng chessboard. Sa ilalim nito isang maliit na plakang gawa sa kahoy ang nakaukit sa paboritong kasabihan nito. Ang katotohanan ay matiyaga. Kaya niyang maghintay ng mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan. Minsan sa gabi, kapag nagsasara na siya ng tindahan, nauupo siya sa mesa ng ahedres. Tinitingnan niya ang litrato ng kanyang lolo at inaayos ang mga piyesa para sa isang bagong laro. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya na sa isang lugar sa kabila ng panahon at alaala ang kanyang lolo ay nakangiti. Ang parehong nangiti na naaalala niya mula pagkabata habang nakaupo sila sa beranda at sinasabi nito, sa huling yugto ng laro, ang nananalo ay ang marunong maghintay. Natuto siyang maghintay, tinuruan siya nito. At ngayon, sa wakas malaya na siya. Tất nhiên, tôi sẽ viết lại. Chương 11 và 12 bằng tiếng Tagalog, đảm bảo giữ vững giống văn kịch tính sâu sắc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đề ra không từ tưởng thành, không viết họa toàn bộ. Tập trung vào tâm lý nhân vật. Lumipas ang 6 na buwan at ang King's Gambit ay naging sentro ng bagong buhay ni Camille. Ang amoy ng matapang na kapeng barako na humahalo sa amoy ng mga lumang libro ay lumikha ng isang kanlungan na siya mismo ang nagtayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nagkaroon na siya ng bagong ritmo, ang pagtimpla ng kape sa umaga, para sa mga suki, ang pagrerekomenda ng mga libro sa mga estudyante sa hapon, at ang tahimik na pagbabasa sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara sa gabi. Tuwing katapusan ng linggo, nagtuturo pa siya ng ahedres ng libre sa mga bata sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay sinubok ng isang maulan na Martes ng hapon. Isang kartero na nakasuot ng kapote ang pumasok sa shop, ipinagpag ang tubig mula sa kanyang damit at inabot sa kanya ang isang tumpok ng mga bil at sulat. Sa pagitan ng mga pamilyar na puting sobre, may isang kulay kokelat na sobre, manipis at lukot. Ang address ng nagpadala ay nakasulat sa isang pamilyar at mabilis na sulat kamay, at ang tatak ng selyo ay malabo, ngunit nababasa, Correctional Institution for Women. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Camille ng isang segundo. Kilala niya ang sulat na yon. Alam niya kung saan ito nanggaling. Tumayo siya sa gitna ng kanyang coffee shop, hawak ang sulat, at ang mundo sa paligid niya ay tila lumabo. Ang tunog ng coffee grinder ang tawanan ng mga customer, ang patak ng ulan sa bintana. Lahat ng ito ay naging isang malayong ugong. Ang sulat sa kanyang kamay ay tila yelo sa lamig, isang piraso ng nakaraan na ipinadala upang palamigin ang kanyang kasalukuyan. Dinala niya ito sa kanyang maliit na opisina. Sa itaas isinara ang pinto at naupo. Lumipas ang ilang minuto habang nakatitig lang siya sa sobre. May bahagi sa kanya na gustong sunugin ito, itapon sa basurahan, tulad ng ginawa ng kanyang ina sa passbook noon. Ngunit ang kabilang bahagi, ang lohikal na abogadong nasa kanya, ay alam na kailangan niya itong harapin. Ang pagtakbo ay hindi isang magandang tira sa ahedres. Nanginginig ang mga kamay, pinunit niya ang gilid ng sobre. Sa loob ay isang papel na may linya puno ng sulat, gamit ang asul na ballpen. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad. Camille, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Napakahirap ng buhay dito. Kaya mo bang isipin, ang iyong ina, nag-iisa sa lugar na ito, napapaligiran ng mga kriminal. Gabi-gabi ay hindi ako makatulog, iniisip ang mga nangyari. Alam kong nagkamali ako. Gusto ko lang naman ng magandang buhay para sa ating pamilya. Nabulag ako ng pera. Pero huminto ka ba sandali para isipin ang ginawa mo, sinira mo ang sarili mong pamilya. Ang kapatid mo ay nasa kulungan. Ang nanay mo ay narito rin. Lahat dahil sa pera. Masaya ka ba sa perang yan? Camille,
Mahimbing ba ang tulog mo sa gabi sa ibabaw ng perang naging dahilan para makulong ang sarili mong ina? Ako ang nagluwal sa'yo, nagpalaki sa'yo. Ito ba ang ganti mo sa akin? Hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw na lumilipas, pinagdurusahan ko ang bunga ng iyong mga desisyon. Umaasa ako na balang araw, uusigin ka rin ng iyong konsensya. Ang iyong ina Michelle binasa ni Camille ang liham ng isang beses at pagkatapos ay inulit pa niya ito. Walang ni isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang malamig at pamilyar na galit na naramdaman niya noong araw sa restaurant ay muling umusbong, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang galit na sumasabog, kundi isang malinaw at matalas na pagkaunawa. Ito ay isa na namang laro. Isang huling pagtatangka ng kanyang ina na manipulahin ang kanyang emosyon at ipasa sa kanya ang sisi. Maayos niyang tinupi ang liham. Naalala niya ang payo ng kanyang lolo. Kilalanin mo kapag talo na ang laro, apo. Huwag kang mag-aksaya ng tira sa isang posisyong hindi na maililigtas. Ang laro ng manipulasyon ng kanyang ina ay isang larong talo na. At ang tanging paraan para manalo si Camille ay ang huwag nang sumali pa rito. Hindi niya sinagot ang liham. Hindi rin niya ito sinunog. Sa halip inilagay niya ito sa isang lumang kahon kasama ng iba pang dokumento ng kaso. Isa lamang itong ebidensya, isang paalala tungkol sa babaeng nagluwal sa kanya, ngunit hindi kailanman naging tunay na ina sa kanya. Sa halip na malunod sa nakaraan, tumayo siya at kinuha ang kanyang telepono. Hindi siya tumawag sa kaibigan para maglabas ng sama ng loob. Tinawagan niya si Attorney Salvador. Attorney, magandang hapon po. Sabi niya, ang boses ay matatag at buo. May itatanong lang po ako. Ano po ba ang legal na estado ng bahay ng lolo ko ngayon? Makalipas ang isang linggo, nakatayo si Camille sa harap ng gate ng lumang bahay ni Carlos. Mataas na ang damo sa bakuran at ang puting pintura ng bakod ay nagsisimula ng matuklap. Ang bahay ay mukhang malungkot at napabayaan, isang alaala ng panahong lumipas na. Ang susi sa kanyang kamay ay tila napakabigat, hindi lang dahil sa bigat ng metal, kundi dahil sa bigat ng mga alaalang bubuksan nito. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at kulob na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang sinag ng araw sa hapon ay tumatagos sa maruruming bintana, gumuguhit ng mahahabang linya ng liwanag sa sahig na gawa sa kahoy. Ang lahat ay nanatili kung paano nila ito iniwan. Pagkatapos ng libing, naglakad siya sa bawat silid na parang isang multo. Ang sala kung saan madalas manood ng basketball ang kanyang ama. Ang kusina kung saan naganap ang marahas na agawan nila ng kanyang ina. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang silid ng kanyang lolo kung saan ito iniso lang mag-isa sa kanyang mga huling taon. Bawat sulok ay bumubulong ng mga kwento, kapwa masaya at malungkot. Sa huli, lumabas siya sa veranda kung saan matatanaw ang hardin at ang ilog sa di kalayuan. At doon nababalutan ng manipis na alikabok, naroon ang lumang chessboard ng kanyang lolo. Ang mga pyesa ay naroon pa rin naiwan sa gitna ng isang larong hindi natapos. Naupo siya sa silyang yantok na dating inuupuan ng kanyang lolo. Pinunasan niya ng kanyang kamay ang alikabok sa ibabaw ng chessboard. Tinitigan niya ang mga pyesa, Hari Reyna, Obispo, Kabayo, Torre, Kawal. Para sa kanyang ina, ang mga ito ay lupa lamang, mga numero sa bank account. Para sa kanila ng kanyang lolo, ang mga ito ay aral ng diskarte, pasensya at pagtanaw sa hinaharap. Pwede niyang ibenta ang bahay at lupang ito. Kinumpirma na ni Attorney Salvador na siya ang legal na nagmamay-ari nito. Ang kikitain dito ay malaking halaga, sapat para mabuhay siya ng marangyahabang buhay nang hindi nagtatrabaho. Iyon ang pangarap ni na Michelle at Kevin. Ngunit habang nakaupo doon nakatingin sa chessboard, napagtanto ni Camille ang isang bagay. Ang pagmamana sa legasiya ng kanyang lolo ay hindi ang paghawak sa pera. Ang tunay na mana
ay ang pamumuhay ayon nun sa mga prinsipyong itinuro nito sa kanya. Isipin mo ang 3 tira sa hinaharap apo. Isipin mo kung paano makakaapekto ang galaw mo ngayon sa mangyayari bukas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi na siya nag-isip tungkol sa masakit na nakaraan. Inisip niya ang hinaharap. Isang ibang kinabukasan para sa bahay na ito. Kinabukasan sa halip na tumawag sa isang real estate agent, tinawagan ni Camille ang direktor ng isang lokal na charity na tumutulong sa mga batang ulila. At kapuspalad, nagkita sila sa bahay. Ipinasyal ni Camille ang direktor, isang babaeng nasa edad 50 na may maamong mga mata sa buong kabahayan. Hindi ko po ito ibebenta. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Gusto ng nanay ko na gawin itong private resort noon, pero sa tingin ko iba ang gugustuhin ng lolo ko. Huminto siya sa veranda. Gusto kong ibigay ang bahay na ito at ang buong lupa sa inyong foundation. Kasama na po ang paunang pondo para sa renovation. Patuloy niya matatag ang boses. Gawin niyo po itong isang community library at learning center para sa mga bata. Isang lugar kung saan pwede silang magbasa, matutong maglaro ng ajedrez at magkaroon ng ligtas na masisilungan. Natigilan ng direktor ang mga mata, ay namuo ang luha. Ma'am Camille ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Napakalaking regalo nito. Hindi po ito regalo? Malumanay na sagot ni Camille. Ito ay isang pamana at panahon na para ibahagi ito sa iba. Pinirmahan nila ang mga dokumento sa ibabaw mismo ng lumang chessboard ni Carlos. Nang lumabas si Camille sa bahay sa huling pagkakataon, iniabot niya ang mga susi sa direktor. Hindi na siya lumingon pabalik. Ang takip silim ay bumababa na kinukulayan ng kahelang kalangitan. Isang pakiramdam ng kagaanan ang bumalot sa kanya, isang kalalayaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera. Minaneho niya ang sasakyan pabalik sa King's Gambit. Mula sa malayo natatanaw na niya ang mainit na liwanag mula sa mga bintana nito. Sa loob naririnig niya ang tawanan at kwentuhan. Ang buhay ay nagpapatuloy. Pumasok siya at ang pamilyar na amoy ng kape ay sumalubong sa kanya na parang isang yakap. Isa sa mga batang tinuturuan niya ng ajedrez ang tumakbo palapit sa kanya. Teacher Camille, pwede po ba tayong maglaro? Tumingin si Camille sa bata at pagkatapos ay sa paligid ng kanyang coffee shop ang kanyang buhay na pamana. Ngumiti siya, isang ngiti na totoo at nagmumula sa puso. Oo naman, sabi niya. Simulan natin ang isang bagong laro.